question lang po for me and then may question po yata si Miss Salima Refran. Sir, ano po, any plans po, ano pong future plans po natin? May balak po ba tayong bumalik sa Pilipinas in case masasecure po tayo ng government o ng whoever entity? And if ever po ba na magkakaroon ng local trial, if ever po, aside from the ICC, willing din po ba kayo mag-testify against President Duterte? That's all. Thank you, sir. Yes, I'm very much willing anywhere. Kung saan niya gusto, hinahamon ko. Matagal ko na siyang hinahamon eh. Magharap kayo ng harapan. Kung tunay ka na lalaki, Gong, kung hindi ka gonggong, humarap ka sa akin. Patunayan mo na nagsabi ka ng katotohanan, niluluko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. So harapin mo ako. Ito ang pinaka-challenge ko sa iyo, Gong. Ang daming mga tao, mga pinagsasabihan mo, mga putang ina kung ano-ano na lang. Pero sa akin, hindi ka makapagsabi ng gano'n. Dahil puta ang nanay ko. Ang mga nanay na may anak, ang pangalan Rodrigo Roa Duterte, yun ang puta. Thank Yes, you. Miss Salima. Miss Salima Refran, I think you have more questions. Okay. Sorry. So yun nga po, bagong administrasyon na po ito. Ang sabi po ng administrasyon na ito, gumagana naman daw po yung justice system natin. May balak po ba kayo na habulin dito sa Pilipinas na panagutin dito yung pamilya Duterte doon po sa lahat po ng nalalaman po ninyo? For the time being, pinabuti ko na hindi ako mag-comments about yan, pero mag-testify at mag-testify at mag-testify po ako. Don't worry po. Tatayuan ko po lahat ng mga sinasabi ko dahil totoo po ito lahat. Lalo pa po kung makabalik ako ng Laod Quarry, may makuha pa ako ng mga maraming biktima ng massacres na nandoon pa ngayon. I hope na nandoon pa. Thank you po. May pahabol lang po akong question, Mr. Las Cañas. Medyo malayo po yung usami sa Davao City. Paano po naging magkaibigan po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tong si Mayor Paruhinog? Ano po yung kaugnayan nila? Ganito po, nung na-missing po ang Patasaha family sa General Santos City na pina-abduct ni Mayor Duterte sa amin, si Aldong Paruhinog po is 1 week after pumunta ng Davao City at pumunta kay then Police Captain Ernesto Magkasait na siya po ang kaibigan talaga ni Aldong Paruhinog. I do not know if Aldong Paruhinog at the time was a mayor or a city councilor or barangay captain. Pero doon po nag-umpisa yung ugnayan ni Mayor Rodrigo Duterte at ni Aldong Paruhinog dahil personal po siya nakiusap kay Mayor na magpatulong siya kung nasaan itong Patasaha family. At pinaasa siya ni Mayor na tutulong siya. Pero hindi alam ni Aldong Paruhinog na si Mayor Duterte ang nagpa-abduct at nagpamasakir sa entero pamilya sa loob ng Laod Quarry. Sir, nabanggit niyo po na may laboratory, Sabu Laboratory ata tong si, sabi niyo po tong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, baka Yes. pwede niyo pong i-describe kung ano pong laboratorio to, saan po to dating makikita, ano po yung mga operasyon doon, sir. Baka pwede niyo pong i-detalye para sa ating mga kasamahan sa media. Okay. Mga year 2021 nung bumalik siya, 2002, inassign niya ako na mag-security sa isang kanyang mga Filipino-Chinese kaibigan, particularly Samuel Tan and Michael Yang, na nagtayo daw ng isang canfish factory sa Dumoy Toril, which is naniwala naman ako, kasama ko dito si SPO4 Sanson Binaventura. Kami nag-escort sa mga van na lumalabas sa ninawalaan ko na isang canfish factory sa Dumoy Toril at the time
na binamanage po ito ni Michael Yang at ni Sammy Oy at ni Charlie Tan. Nagde-deliver po sila ng mga allegedly sardines, finished product ng mga sardines for export to Malaysia. Gamit po nila yung Toril Fish Port na malapit lang po sa Cebu Laboratory na ito. 3 kilometers lang. Kami nag-escort ni Sunny. And then ang nirintahan ni Charlie Tan na mga fishing boat going to Malaysia at the time ay yung kay Mr. Cascabil ng Toril Fish Port. Then nadiskubrihan ko na lang po na Cebu Laboratory pala ito lahat nung na-raid na po ito ni Police Captain Asierto. Wala kami nakita ni isang tinapa. Kasi nung galingan ang ginawa ni Rodrigo Duterte, yung halimaw na yan. At isa pa, nakadiscovery ako sa Green Heights Subdivision ng another Cebu Laboratory na pababayari ni Sammy Oy at ni Michael Yang. Anong ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte? Pinagpapatay ang mga construction worker sa grupo ni SPO4 Bienvenido Laud in the presence of Sammy Oy and a Filipino-Chinese woman. I only name her as Miss X. Si Duterte walang ginawa. Mag-apply ako ng search warrant doon, kay huhulihin ko na sana ito. Pero anong ginawa ni Duterte? Gimislead kami ng halimaw na ito. Talagang demonyo talaga ito. Saka grabe ang ginawa niya. 3 Cebu Laboratory ang nadiskubrihan sa Davao City during his mayorship. So anong masabi ng taong bayan dyan? Magpapaloko pa ba kayo sa halimaw na ito? Tatayo at tatayo tayo sa katotohanan kasi kawawa mga anak ninyo, mga apo ninyo. Ito ang totoo. At huwag kayong makinig sa mga joke-joke ng gago na ito. Hindi lang ito grabe ito, manyak pa ito, rapist pa ito. Daming kasalanan, dapat managot ang taong ito. Kaya nagmatapang ako ngayon na lumabas at magsalita po. Maraming salamat po. Sir, ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit, tapos na po yung termino ni Pangulong Duterte sa Malacanang. Ano naman po yung panawagan nyo sa bagong nakaupo sa Malacanang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon ko sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte. Traidor ito. At isa pa, i-remind ko, mag-take ako ng opportunity sa araw na ito na sabihin ko na during the meeting doon sa Helena Hotel, may kaibigan sa na isang Indian national, businessman ko no, hindi ko alam, pero pagkatawag na lang niya palagi Mr. Singh. Pero si Rodrigo Duterte at that time, nag-ask siya how to acquire nuclear material. So ito ang pinaka-dangerous na dapat bantayan ng Presidente ng Pilipinas. Huwag nang bitawan itong halimaw na ito dahil gagawa ito talaga ng very devastated move. Katulad ng pagbomba niya sa Davao International Airport. Meron akong testimony, may ebidensya ako diyan. Sa Port of Davao. Sir, yan na po. Yes, sir. Pasok. Meron pong pahabol na question po to si Mr. Jairo Boliedo ng Rappler.
Sige po, pasok po Mr. Jairo. Sir, sorry, last na po talaga. Last question na po talaga for me. Ultimately, sir. Yeah. Sir, meron po ba kayong alam doon sa guns ni President Duterte? Kasi nakakuha po kami na may mga sources po kami na nakausap na nagsabi na meron siyang mga guns na around 300 and we wrote about it. Meron po ba kayong recollection doon sa gun collection niya when you were still working for him? Thank you, sir. Yes, ang gun collection ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000, hindi 300. Sinunggalingan yan. At saka ang mga nagbibigay sa kanya ng mga imported guns, igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Actually yan si Kibuloy, front lang yan ng halimaw ng Davao. Salamat po. Salamat po Mr. Jairo. Kung wala na pong katanungan sir, hingin lang po namin kayo ng closing remarks. Baka may gusto pa po kayong sabihin sa ating mga Okay. tagapanood. Well, number one, sa mga tao ng Davao City, nandiyan lang kayo at sa Bisaya pa, gisugba lang mo, giluto lang mo sa sarili ninyong mantika. Ayaw mo paniwala ang mga Duterte. Lalo pa yung gago na yan. Yung Digong Duterte na yan, winaldas ang pera ng taong bayan sa Davao City. Kasama ang kanyang mga anak. Yan si Sara, si Pulong, wala yan. Pulong gonggong yan. Baste, wala yan. Adik, naging mayor pa. So tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Labanan natin ang mga ito. Tulungan natin ang mga matitinong leader ng bansa natin. Katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Inaapi-api na niya, bilo mo, pababain mo sa pwesto is sitting president. Tapos siya civilian, drug lord pa. At pinalabas pa niya sarili niya na malinis siya. Hindi ka malinis, Bong. Magharap tayo. At saka wala namang malinis pamilya mo. Sino bang malinis pamilya mo? Lahat kayo, condemn na kayo. Yan ang katotohanan at hindi ako aatras. Ang panawagan ko sa taong bayan, lalaban po tayo. Makinig tayo sa anong mga katotohanan, anong nangyari. Sino yung mga pinagpapatay? Ang daming namatay, nalibing sa mga masigilid na labay, natapon sa Samuel Island, walang hustisya po. Huwag po natin hayaan itong manaig, itong demonyo at halimaw na ito na gusto na lang niya sarili niya, iperpetuate niya sarili na forever siya. Ngayon, isiparit ko na yung Mindanao para gawin niyang sa laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia at Brunei. Dapat malaman niya ng mga neighboring countries para labanan itong the rising Pablo Escobar ng Davao City. Yan lang po. Thank you po. God bless sa lahat. Maraming salamat po Mr. Arturo Las Cañas. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan natin sa media at sinamahan nyo kami dito sa panayam na ito. Ito po si Aris Ilagan po, Editor-in-Chief ng Pilipinas Today. Nagpapaalam sa inyong lahat. Have a nice day po. Thank you.